we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatun namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Miangkon ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao nga nagkulang sila og pushcart sa Davao International Airport. Hinuon malaumon ang ahensya nga makapalit na sila og dugang pushcart sunod tuig. Samtang nagpaabot maaprubahan, mihimo na sila og improvised nga pushcart. Ani ang report ni John D. Esteban. Diretso sa pagkuha og pushcart ang mga pasahero pag-abot sa domestic arrival area sa Davao International Airport. Ang uban nag-unhanay nga makakuha og pushcart. Ang mga wala nakakuha magpaabot pa nga mabalik ang ubang pushcart. Ma'am? I need trolley. Kailangan trolley? Oo, wala na pong trolley, ma'am. So, daghan kag bitbit, ma'am? Marami. Oo, tulo ka bag. So, paano po yan? Wala. Importante kayo, kaya mo ang mga bag bugat jud kayo sa nga tanan. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao, kulang gayud ang ihap sa ilahang pushcart. Sa karon 156 ang ihap, lakip na diha ang gidonar ning bag-ulang. Apan kulang gihapon kay anaa sa average 500 ang kinahanglan tungod sa nagkadaghang pasahero. Niadtong bulan sa Nobyembre, anaa sa average 10,000 ka mga pasahero ang natala sa Davao International Airport kada adlaw. Pagsugod sa bulan sa Disyembre, misaka kini ngadto sa 10 to 15%. Kulang gid atong pushcart kasi even before the pandemic nakita na gyud ni siya nga nakulang, no. We are very hopeful for fiscal year 2024 na gyud mi pondo ani, but that is again dependent on the mga considerations sa CAAP Central Office. Gipasabot sa CAAP Davao nganong wala nalakip sa budgetary proposal ang pagdugang o mga pushcart karong tuiga. Lugi magyud mi ato, no. I think for the past 3 years nga nag-pandemic, close to 700 million ang lugi ni Davao alone, Davao International Airport. Ang pushcart wala gyud siya na consider because there are more other budgetary considerations that were given more preferential attention. Gilauma nga na sa 250 ka pushcart ang mapalit sunod tuig ug galing maaprubahan na. Last 2 weeks ago, meron lang nag-donate. Nag-initial na nag-donate ng additional pushcarts sa Davao International, sa Davao Airport. Wala pang nag-donate sa January. Magdo-donate na lang din ako ng additional na 50. Sa karon, naghimo na lang una og improvised pushcart ang CAAP Davao. Laumang makahimo sila og dugang 20. Mao ni ang improvised nga gihimo nga trolley ni Sir Ramon Francisco. Siya ang team leader sa maintenance sa engineering department. So, unsa ba ka ang capacity ani sir, unsa ka bugat ang iyahang makaya? Sa akong kuan, banaba na mga 80 to 90 kilos ang kaya niyang i-hold. Unsa man ni made of? Unsay mga materyales? Spear tube na 1 by 1. Oo. Ang bagong ligid nagpalit na mo. Kay kani ma'am, daan naman siya ma'am katong mga guba na itong postcard. Oh, okay. Recycle. Okay. Pati kani ma'am, ang cover niya recycle. Pati ang handle ma'am. Recycle po. Bisan recycle, ligon eh. Naligin siya. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga pulis nga igo lang nangaon sa usa ka kan-anan sa Maigo, Lanao del Norte. Gipaulanan og bala sa tulo ka mga armadong sospek. Insidente sapol sa CCTV. Ani ang dugang detalye. Sa CCTV footage sa usa ka restaurant sa poblasyon Maigo, Lanao del Norte, makita ang grupo sa mga pulis nga nangaon pasado alas 8 sa gabi adlaw Miyerkules. Sa laing anggulo nga kuha sa CCTV, makita sa bantulo ka mga lalaki nga daw naniid sa gawas sa maong kan-anan. Taod-taod,
Miduol ang usa ka lalaki nga taas og buhok sabay bunot sa iyang duha ka armas ug gipamusil ang mga pulis. Nangyari kagabi, nagro-robing yung tao natin doon sa Purok 5 poblasyon yung Maigo Food House. Amang kumakain, dumating yung 3 suspect at pinuputukan yung pulis natin at naka-return fire naman kaya umalis yung suspect agad. Sa maong hitabo, samdan ang duha ka mga pulis nga sila Police Corporal Pablito Daing Jr. ug Police Corporal Jeanette Limot. Samtang nadamay sabang usa ka sibilyan nga si alias Ryan. Dali silang gipandala sa Kulambugan Hospital ug luwas na sa Makuyaw nga kahimtang. Paspasab kuno nga misibat ang tulo ka mga suspect paingon sa poblasyon area. Dali sab kuno nga nagpaygayon ng hot pursuit operation ang kapulisan. After manggod pag-withdraw sa mga suspect na ay nabilin nga sling bag. Okay. So as part of the procedure, ang atong explosive unit na sila ay nakita nga alleged nga 60mm nga explosive and hand grenade. Alright. But as to the report, again, yung ating provincial explosive K9 unit, amo sad ang gihulat ang ilang formal report. Aduna na kunoy mga persons of interest ang Maigo PNP nga ginatutukan apan dili pa kuno nila mabutyag ang mga pangalan niini. Dili pa sab kuno nila makumpirma kung private armed groups o miyembro sa New People's Army ang mga suspect. Nakita mo naman yung habang bumabaril parang ano lang, di ba? Natatakot pa nga eh. Parang takot may putok. The peace and order of Lanao del Norte is manageable and we're in control, no? Yung ating PNP at saka Philippine Army. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gipangandaman na sa Zamboanga Integrated Bus Terminal ang gipaabot nga pagdagsa sa mga pasahero nga manguliay sa ilang mga tagsa-tagsang probinsya karong Kapaskuhan. Ani ang dugang detalye. Andam na ang Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Barangay Divisoria, Zamboanga City sa pag-akomodar sa gidaghanon sa mga pasahero nga mudagsa sa terminal karong Kapaskuhan. Sa entrance pa lang sa maong bus terminal, hugot ang gipatumang inspeksyon sa mga security personnel sa bagahe sa mga pasahero. Ang mga dagkong bagahe nga selyado, gikinahanglang ipaagi sa x-ray machine nga nahimutang sa arrival area. We're asking for the patience of the passengers because we have to do it for security purposes. Ang ubang pasahero sayo na may biyahe aron di na modungan sa pagdagsa sa mga pasahero. Gusto namin muli sir kay murag dugay-dugay na pod mi wala nakakita sa mong pamilya o gimingaw na pod mi nila. Kapit na ang Pasko, syempre para gusto na makuyog ang mong pamilya. Matud sa Zamboanga IBT, posibleng madugangan ang mga bus unit nga mobiyahe karong Pasko. Gikan sa 80 ka mga bus nga regular nga nagabiyahe matag adlaw, posible kining mamahimong 100 depende sa gidaghanon sa mga pasahero. Paubsan sab sa mga bus company ang time interval sa pagbiyahe. What I mean by additional buses is because right now the buses leave every 30 minutes. The rural transit will try to lower the time interval of the buses leaving between 15 to 20 minutes. So mag-a-add sila ng additional buses in between. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka 7 anyos gabatang babae ang patay human kuno gibundakan ang ulo ug bato sa 14 anyos nga suspect sa Iligan City. Suspect anaana sa kustodiya sa kapulisan. Patay na dihang napalgan sa personay sa Iligan City Police ang 7 anyos gabatang babae sa Purok 7 Sitio Malaigang, Barangay Digkilan, Iligan City niadtong December 12. Sigon sa kapulisan, ang suspect sa krimen ang 14 anyos nga lalaki nga anaana sa ilang kustodiya ug miangkon kuno sa krimen. Gibutyag kuno sa suspect ngadto sa kapulisan nga gisugo kuno siya sa usa ka pastor nga adunay alias nga Alcom nga patyon ang bata. Sa karon dili pa mabutyag sa kapulisan ang motibo sa krimen tungod padayon pa ang ilang investigasyon. Padayon pa sab nga ginapangita sa kapulisan ang maong pastor. Ang 14 anyos nga suspect anaana karon sa kustodiya sa DSWD Iligan alang sa intervention. Well, according sa sir, no, sa statement sa minor is ang katong nagsugo niya is kaning kung dili daw to niya mapatay daw tong maong bata is siya kuno'y patyon, so murag wala siya choice. Dayon naapoy murag na ay family feud ang katong party sa katong nagsugo o katong sa bata na minor. Ayang revelation gibundakan doon niya og bato ang ulo, pero nakita man guna ko is may mga samad na kami sa hait ba
So, well, no, ang ato aron yung expert rin from the forensic unit ang maka-determine din sa cause of death. Bisan wala na ang low pressure area nga kanhi bagyong kabayan sa nasod, padayong ulanon ang dakong bahin sa nasod. Sa Mindanao, easterlies ang magdala og mga pag-ulan. Walay low pressure area o bagyo nga na-monitor ang pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan makasinatig gihapon og mga pag-ulan ang dakong bahin sa nasod dala sa amihan, shear line ug easterlies. Sumala sa pag-asa sa Mindanao, easterlies ang magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag ng mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao. Paymangno sa pag-asa, padayong mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka patayng lawas sa lalaki ang nakaplagang naglutaw sa sapa sa Davao City. Nakasulob og shorts og pula og sando ang itom ang patayng lawas sa lalaki nakita ang naglutaw sa sapa sa Prok 7 Barangay 1A Magallanes, Davao City, Miyerkules sa gabi. Sumala sa San Pedro Police, usa ka crew sa pampasahirong bangka nga miagi sa lugar ang nakakita sa patayng lawas. Iyang gihiktahan og PC ang kamot sa lalaki aron madala sa baybay. Nailhan ang lalaki nga usa ka Roy Alvaro, 55 anyos. Sumala sa asawa sa lalaki, ulay kini nakit-an niadtong December 9 nga naglimpyo sa likod sa ilang balay nga anara sa daplin sa sapa sa Auhag Riverside sa Bakaka Barangay 19B. Sa pagsuta matud pa nila sa lugar, wala na kini. Posible matud pa nga nahulog ang lalaki sa sapa. Usa ka 23 anyos nga college student ang nadakpan sa drug bypass operation sa Midsayap, Cotabato. Dugang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Tingkagol sa prisuhan ng 23 anyos nga college student sa Midsayap, Cotabato nga wala naginganlan sa pulisya human na aresto atol sa drug bypass operation sa otoridad sa Poblasyon 8 Midsayap, Cotabato pasado alas 11 Martes sa buntag. Residente rasab sa mong lungsod ang estudyante. Sumala sa kapulisan, taod-taod na saham nga gimanbanan ang sospek. Busa niya itong adlaw, naglusad og operasyon ng kapulisan. Based din ito sa mga information na nakuha natin sa mga nahuli natin previously, no, na ikinanta din siya kasama nila na kumukuha, no, doon sa source nila. Duha ka pakete sa shabu ang nakuha gikan sa maong estudyante nga mobalor sa kapinkon kulang 2,000 pesos. Posible sab kuno nga doon na mga estudyante nga nabaligyan og droga ang suspect. Hindi natin ma-ascertain kung marami na ba siyang nabentahan. But ang assessment natin dito is most probably kasi estudyante siya. Probably mayroon din siguro mga ilan na nakabili sa kanya. Magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tinakpan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Dakpan sa otoridad ang top 4 most wanted person sa Cotabato Province nga dunay kasong rape ug kidnapping. Sa hiniusang puwersa sa Kidapawan City Police Station, First Provincial Mobile Force Company, Cotabato Police Provincial Office ug CIDG, balhog na sa prisuhan ang giilang top 4 most wanted person sa Cotabato Police Provincial Office. Nailhan kini nga si alias Brian Louie, 33 anyos, nga dunay kasong rape ug kidnapping. Lakip sab ang suspect sa top 10 most wanted person sa Tibuok Region 12. Pinaagi sa manhunt operation, nadakpan kini siyang Pinoy-anan sa poblasyon Kidapawan City. 600,000 pesos ang rekomendang piyansa alang sa iyang kasong kidnapping o walay girekomendang piyansa sa kaso niining rape. Mga nabiang banay sa 39 ka mga pulis, BFP ug BJMP personnel nga namatay gumikan sa pagpenerbisyo ang gihatagan og pinansyal nga tabang sa Police Regional Office Bangsamoro Region. Midawat og pinansyal nga tabang o cash assistance ang pamilya sa 39 ka personahe sa PNP, BFP ug BJMP nga killed in operation sa ilang pagpenerbisyo sa kagamhanan. Gipahigayon ang aktibidad sa PRO Bar Headquarters sa Parang Maguindanao del Norte. Gipangunahan kini sa kadagkuang opisyales sa PRO Bar, BFP ug BJMP
nga gisuportahan sab sa MILG Bar Ministry. Gawa sa cash assistance, gihatagan sab og grocery items ang mga benepisyaryo. Itong okasyon po nito ay isang pag-alala po sa mga serbisyo at sakripisyo na ginawa ng ating mga kasamahan magmula sa hanay ng pambansang pulisya, ng Bureau of Fire at saka Bureau of Jail. Kaya ngayong araw na ito, atin pong inaalala ang kanilang mga kabayanihan. Tanggapin niyo po ang aming pakikipagdalamhati sa lahat ng mga naiwang asawa, anak, pamilya at kamag-anak ng mga kasamahan natin mula sa PNP, BJMP at PFP. Gipakusgan karon sa Zamboanga City LGU ang kampanya Batok Illegal Activities. Ilabi na sa mga illegal nga gapangolekta og parking fees sa mga free parking sites sa syudad. Ani ang report ni Chris Dapitan. Ning bag-uhay lang, giablihan ng tulo ka parking area sa Central Business District sa Zamboanga City nga nahimutang sa Rizal Street, ay Magno Street ug Balete parking area isip solusyon sa nagkagrabeng problema sa parking sa syudad. Apan bisan pa man nga gianunsyo sa lokal nga kagamahanan nga libre ang pagpark sa maong mga lugar, aduna kunoy mga gapangolekta sa mga motorista sa parking area sa I Magno Street. Gani, duna pa'y insidente sa pagpanion og kutsilyo sa mga motorista. Sa planta kutsilyo. Por eso ayer el compact yung conduct operation, no, ya pwede yan arresta con aquel hombre que kolekta din na city chatter, no. Ya po niya kita security guards, no. Para na safety tamen. Gilayong gi-turnover na sa kapulisan ang suspect nga makasuhan og unauthorized solicitation and possession of bladed weapon. Sumala sa maong buhatan, magpadayon ang ilang pagmonitor ug pagdakop sa mga iligal nga nagapangolekta. Subling pahinomdom nila, libre ang tulo ka parking area sa Central Business District nga abli gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa gabii. Panawagan nila nga kung adunay susamang mga panghitabo, dili magduha-duha nga i-report kini sa city administrator o kapulisan. Para na mga motorista también, no mas ustedes conforma paga, no, si tiene man kenta kolektali na mga parking areas kaya designate el City Hall, no? Kaya hindi se allowed, no, kita manda kolekta ali mga fees, no? Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong upat ka adlaw na lang una ang Pasko, kamatikda na ang bugat nga dagan sa trapiko sa kadalanan sa downtown Davao City. Samtang mga mamalitay dagsa na sa mga nagunang tindahan sa syudad. Ano ang report ni Kent Abrigana? Mabati na ang grabing traffic dinhi sa Kimpo Boulevard ug MacArthur Highway sa Davao City. Karong pipila ka adlaw na lang, Pasko na. Ang pasahero nga si Gemma nahasol na. Lisod daw makasakay og jeep. Lisod jud kaayo. Para ingon ani, makuan ka kay syempre ang tao daghan, niya isa pa maglakaw ka. Nana po'y mga nagbaligya diri sa daplin. Menos usab ang kita sa ubang PUJ driver tungkol sa traffic. Taas mag-oras. Taas oras sa muraon. Ang imbes ka muraon may og kuan ka oras duha, mahimong tulo. Ang motoristang si Carol, na late na sa iyang trabaho tungod sa grabe nga traffic. Lisod kay agyanan yan, napagigipang siradaan din ng pitang area. Samtang sa mga tindahan sa Davao City, dagsa na sab ang mga mamalitay og regalo. Sinori na malit na karon pa lang aron dili makigdasok sa nagkadaghang mamalitay karong adlaw sa Pasko. Manggod kung ito nung nato na Christmas na jud daghan, mas daghan ang tao. Wala ko time manggod, paminti ko busy sa among balay na karon po nakaigayon sa ilaha. Dunay uban nga miapas og pamalit og Christmas decorations. Mamalitay ani para malingaw ang mga bata tanaw sa balay ba nga, uy kagwapo ana. Sumala sa tagdumala sa maong miscellaneous store. Ilang nila uman nga mas mudaghan pa ang ihap sa mga mamalitay samtang nagkaduol ang Pasko. Mas mudaghan pa jud ni siya, sir. Expected na jud na siya kay barato lang ang pugod among mga item diri. Apan dunay ubang mamalitay nga mamalit na lang og regalo online tungod sa kabusy. Sometimes ang option na lang yun ako kay online na lang, online platforms para convenient ba, mas dali ka maka-access, dali ka makapili. Busa,
Nagpahimangno ang Department of Trade and Industry sa mga nagaplano mamalit og mga regalo online. If naamoy mga transactions online, reminders lang no to please patronize katong mga legitimate shops no na naa sa ato ang mga regular platforms, online platforms, because kanisya na mga shops are in a way naay mga registrations to support no their business operations. Gibutyag usab sa Malacañang nga fake news ang mikatag nga post online kabahin sa pag-declare matud pa og special half working day sa nasod ugma December 22. Ginaawag usab niini ang publiko nga mutan-aw sa lehitimo nga sources ug likayan ang pagpakatag og fake news. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Duha ka miyembro sa Rebuilding New People's Army nga taga Lake Cebu, South Cotabato ang voluntaryong mibalik sa sabakan sa gobyerno. Ana karon sa kamot sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Maitom, Sarangani ang duha ka miyembro si NPA nga sila alias Cesar 34 anyos ug alias Ben 40 anyos, pulos mga residente sa Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Matud pa nakabase sila sa Lake Cebu, Maitom og nakasikbit nga mga lungsod sa probinsya. Misurrender sila sa kasundaluhan sa Maitom, bitbit ang ilang mga armas nga duha ka rifle grenade, homemade 5.56mm caliber og magazine. Saysay nila sa otoridad, buot nila og bag-ong kinabuhi og buot na sab nilang makauban ang ilang banay. Nakatakda silang makadawat og livelihood settlement grants gikan sa DSWD. 14 katawo ang samdan, human ang nagbangga ang duha ka van sa Zamboanga City. Sa kuha sa usa ka netizen, halos dili na maitsura ang atubangang bahay niining usa ka van. Kini human malambigit sa aksidente tali sa usa pa ka van pasado alas 10 Miyerkules sa gabi sa Pitogo, Sinunog, Zamboanga City. Makita nga nagtinabangay na nga mga nagpakabanang residente aron makagawas ang sakay sa front seat sa van. Sumala sa kapulisan, naglatas sa naglaing direksyon ang duha ka van diyang gilikayan matud pa sa usa ka van ang iro nga mitabok sa kalsada. Hinungdan nga nawad-an og kontrol sa manibela ang driver ug nagbangga kini sa kasugat nga van. 14 ka tawo ang natalang samdan nga pulos sakay sa duha ka van kisa gilayong gidala sa ospital. Pahimangno sa kapulisan nga mag-amping sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. Actually gani liaton vehicular accident medyo tasubitamin no. Akel avoid kita na akel tapura pirmi tangkuan kabar baka ali kita disgrasya tanan. Gikalipay sa kapulisan sa General Santos City ang gihatag nga outstanding nga overall performance niini base sa latest survey sa Mindanao Development Authority o MINDA. Ano ang report ni Abby Caballero? Base sa survey sa Mindanao Development Authority kun MINDA, outstanding matud pa ang kinatibuk ang performance sa General Santos City Police Office. Sa third quarter karong 2023, asa nakakuha sila og 99% nga rating. Gibasehan ang satisfaction sa publiko, administrative requirements, accomplishments, equipment ug training. Sa hisgutan ng safety, 97% ang rating sa GSCPO. 98% sa respect, 99% sa trust ug 99% sab sa satisfaction. Uyon sab ang pipila ka mga residente sa nahimong resulta sa survey sa MINDA. Ekstrekto gyud sila og kana okay man pod ang ilahang pamalakad karon sa pagbantay. Makasecure pud sa mga satisfied sa ilang pagserbisyo. Niadtong second quarter nga survey sa MINDA, 82% lang matud pa ang rating nga nakuha sa GSCPO. Busa dako ang kalipay karon sa GSCPO sa pagtaas sa ilang rating. It is also a challenge within us to maintain or perhaps pataasin pa. Also hindi lang yung nag-base sa survey, kailangan talaga felt by everyone. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gisuportahan sa Zamboanga City LGU ang ana sa 300 ka mga atleta sa syudad nga magtigi sa Batang Pinoy ug sa Philippine National Games sa kauluhan. Gipang apod-apuran sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ug mga uniform, sapatos, pagkaon, lakip pamiliti ang ana sa 300 ka mga atleta nga magtigi sa Batang Pinoy ug sa Philippine National Games nga gipahigayon sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila.
Ang maong mga atleta magtigi sa 25 o 25 ka sports sama sa archery, arnis, athletics, basketball, weightlifting ug guban pa nga nagsugod ni atong December 17 ug bulungtad hangtod December 22 ning tuiga. Sa La Paz Elementary School sa Makati City temporaryong nagapuyo ang mga atleta ubos sa giya sa Philippine Sports Commission. Matod sa Zamboanga City LGU, ang pagpanghatag sa mga gikinahanglan sa mga atleta usa ka pamaagi aron mapadasig ba ang sports and youth development sa syudad. Ana sa 18,000 ka magbanay sa Isabela City sa Basilan ang makadawat og Noche Buena package gikan sa lokal nga kagamhanan. Sa pagpanguna sa Isabela City LGU, gipang-apod-apuran og Noche Buena package ang ana sa 18,000 ka magbanay sa 45 ka barangay sa Isabela City, Basilan. Sumala sa LGU, anaa sa 11 million pesos ang gitagana nga budget subay sa programang Pamaskong Handog sa lokal nga kagamhanan. Nagsugod ang aktibidad ni adto pang tuig 2019. Susama-sab ang ginapahigayon matud pa sa city government matag Ramadan. Gilauman nga mahatagan ang tanang magbanay og Noche Buena package hangtod karong Sabado. Mga kapuso, upat ka adlaw na lang gyud, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa mga pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.